Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan. Sinasabi ng matatanda na may masamang espiritong naninirahan doon. Isang nilalang na naghahanap ng kalaro. Kapag narinig mong may bumubulong ng tago-tagoan maliwanag ang buwan mula sa loob, huwag kang lalapit. Dahil kapag sumali ka sa laro, hindi ka na makakalabas. Pero hindi naniniwala ang lima. Sina Miko, Andrew, Lara, Cheska at Brian. Gusto nilang patunayan na kathang-isip lang ang sumpa. Sinong duwag? Hamon ni Miko. Tago-tagoan sa loob ng bahay na to. Walang sisindakin. Madaling araw, at ang lumang bahay ay tila isang nakangiting halimaw na nag-aanyaya sa kanila. Tago-tagoan maliwanag ang buwan, bulong ni Lara habang pumapasok sila. At noon nila narinig ang isang sagot mula sa dilim. Sige, magtago na kayo. Ako naman ang taya. Tahimik ang buong bahay. May kakaibang amoy. Parang bulok na kahoy at lumang tela. Andrew, ikaw yon, di ba? Tanong ni Cheska. Hindi ako yun, sagot ni Andrew. Halatang kinakabahan. Tara na, laro na, sabat ni Miko. Pilit na hindi nagpapahalata ng takot. Ako ang taya. Nagmadali silang nagtakbuhan. Si Andrew sa ilalim ng aparador. Si Lara sa lumang cabinet. Si Cheska at Brian sa likod ng kortina. Umikit si Miko at nagsimulang magbilang. 1, 2, 3. Pero habang bumibilang siya, may narinig siyang mga yapak na bumababa mula sa hagdan. Ang akala niya si Andrew yon nagbibiro. Pero nang dumilat siya, pang 10 bilang, wala namang tao. Narinig niyang muli ang mga yapak. Pero ngayon, nasa likod na niya ito. Dahan-dahang siyang lumingon. At doon niya nakita ang isang nilalang na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Isang maitim na anino. Hindi ito gumagalaw at walang mukha. Pero nakatitig sa kanya. Andrew, tama na yan, sigaw ni Miko. Pilit na hindi pinapahalata ang takot. Hindi sumagot ang anino at hindi rin ito gumalaw. Sa takot, tumakbo si Miko palayo. Tumakbo siya papunta sa cabinet kung saan nakatago si Lara. Lara, tara na. Binuksan niya ang pinto ng cabinet. Pero wala si Lara sa loob. Biglang bumukas ang pinto sa kabilang kwarto. Sa loob, nakita nilang si Lara ay nakatayo sa isang sulok. Nakaharap ito sa dingding at nanginginig ang kanyang katawan. Lara, anong problema mo? Lumapit si Cheska. Unti-unting lumingon si Lara. Duguan ang kanyang bata at lumuluha siya ng itim na likido. Ayokong maging taya, mahina niyang bulong. Pagkatapos,
bumagsak siya sa sahig at wala na siyang buhay. Napaatras si Miko, Cheska, Andrew at Brian. "Tara na, umalis na tayo dito," sigaw ni Andrew. Ngunit nang subukan nilang lumabas, nakasara na ang pinto. "Tulungan niyo ako," sigaw ni Brian. Sinubukan niyang buksan ang bintana. Pero sa labas, hindi na baryo ang nakikita nila. Ang labas ng bahay ay wala ng daan. Puro itim na ang ulap at pulang buwan. "Anong nangyayari?" umiiyak na tanong ni Cheska. Nagulat silang lahat nang biglang gumalaw ang bangkay ni Lara. Dahan-dahan itong bumangon. "Ako naman ang taya," bulong nito, habang ang kanyang ulo ay bumaling sa maling direksyon. Nagsigawan ng apat at tumakbo papunta sa itaas. "Saan tayo pupunta?" sigaw ni Andrew. "Sa taas, may bintana roon," sagot ni Miko. Ngunit nang makarating sila sa ikalawang palapag, nakahanap sila ng isang lumang silid. Sa loob, may isang bata. Mukhang 7 taong gulang lang ito. Nakatalikod, naglalaro ng manika. "Hoy bata," bulong ni Cheska. Biglang lumingon ang bata. Wala itong mukha. Puro bunganga lang ang nasa ulo nito. Tago-tagoan, maliwanag ang buwan ang bulong nito. Nagising si Brian sa kanyang kinatatayuan. Napakagat siya sa kanyang labi. Anong ibig sabihin nito? Ngunit bago pa sila makatakbo, biglang lumipad ang bata papunta sa kanila. Sunod-sunod ang nangyari. Si Andrew ay hinila sa kisame ng hindi nakikitang puwersa at inilabas ang kanyang lalamunan. Si Brian ay kinagat ng bata at dahang-dahang natunaw ang kanyang katawan. Si Cheska ay hinabol ng anino at nawala sa dilim. Ang kanyang sigaw ay unti-unting naging halakhak. Si Miko na lang ang natira. Takbo siya ng takbo, pero paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong kwarto. Hanggang sa narinig niya ulit ang boses. "Miko, ikaw na lang ang natitira." Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang malaking salamin. Sa loob ng salamin, nakita niya ang sarili niyang nakangiti. Ngunit ang refleksyon niya ay may hawak na kutsilyo. Sa sumunod na araw, natagpuan ng mga pulis ang lumang bahay. Wala itong laman, maliban sa isang batang nakaupo sa sahig. Itinaas ng bata ang kanyang ulo. Si Miko ito, ngunit ang kanyang mata ay puro itim at ang kanyang bibig ay ngumiti. Tago-tagoan, bulong niya. Sa loob ng bahay, sa anino ng isang madilim na kwarto, narinig ang malakas na halakhak at doon muling nagsimula ang laro. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.